Nagiging sentro ngayon ng pangamba at usapin sa seguridad ang Maharlika Highway sa Barangay Dicarma, Cabanatuan City matapos ang insidente ng pamamaril na ikinamatay ng isang 52 anyos na siklista nitong Sabado, November 22, 2025. Bagamat mabilis tumakas ang salaring naka-helmet at naka-jacket sakay ng motorsiklo, iniwan nitong may matinding takot ang mga residente at mga negosyong nakapaligid sa lugar. Ayon sa mga tricycle driver na naroon nang mangyari ang insidente, hindi na bago ang pagdinig nila ng kaguluhan sa kalsadang madalas ay matao at abala sa biyahe. Sa ngayon, tinututukan ng pulisya ang posibilidad na planado ang atake at hindi simpleng alitan sa kalsada. Tinitignan din kung may kinalaman ito sa tumataas na kaso ng riding in tandem incidents sa rehiyon. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang ilang lokal na opisyal at residente na nanawagan ng mas mahigpit na police visibility at mas maraming CCTV sa kabaan ng highway. Apektado umano maging ang mga nagbibisikleta at naglalakad sa lugar na ngayon ay mas nag-iingat at takot lumabas sa gabi. Patuloy ang mas malalim na imbestigasyon ng mga otoridad para tukuyin ang kriminal at matukoy ang tunay na motibo sa likod ng pamamaril. Muling nailagay sa sentro ng usapan ang kaligtasan sa mga pangunahing kalsada ng Cabanatuan City matapos ang malagim na aksidenteng ikinasawi ng isang motorista sa harap ng NE Pacific Mall sa viral na post ni J-Pot Udan Corpus. Makikitang wasak ang harapang bahagi ng puting kotse na bumangga sa likurang bahagi ng isang truck, patunay ng tindi ng impact. Agad rumisponde ang Cabanatuan City Rescue at pulisya na hindi lamang tumutok sa kondisyon ng mga sakay, kundi siniguro ring hindi maapektuhan ang daloy ng trapiko sa isa sa pinakaabala at mataong bahagi ng lungsod. Habang iniinspeksyon ng mga rescuer ang sasakyan, nagkalat naman sa kalsada ang debris at mga pira-pirasong bahagi ng kotse. Isang paalala ng panganib na kaakibat na mabilis o hindi maingat na pagmamaneho sa mga highway. Kinilala ng mga nakarating sa insidente ang nasawi bilang si Brother Sander Tulop ng San Leonardo Council na nagdulot ng malawakang pagdadalamhati mula sa kanyang mga kakilala at kapwa-miyembro ng komunidad. Ibinuhos ng netizens ang pakikiramay, nag-iwan ng mensaheng sumasalamin sa bigat ng pagkawala nito. Sa ngayon, inaasahang magsasagawa ng masusing imbestigasyon ang mga otoridad upang matukoy kung ano ang nagtulak sa aksidente. Mabilis na takbo, kakulangan sa visibility o posibleng mechanical issues. Kasabay nito ang panawagan ng publiko para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng road safety measures lalo na sa mga lugar na malapit sa malls at matataong kalsada. Nag-aalab ang panawagan para sa hustisya sa Santa Rosa, Nueva Ecija matapos ang nakalulungkot na pagkamatay ni Crisanto Bulusan sa isang hit and run na kinasasangkutan ng isang Toyota Fortuner at isang Innova madaling araw nitong linggo sa Purok 5, Barangay Luna. Sa gitna ng patuloy na imbestigasyon, walang malinaw na pagkakakilanlan ang mga suspek. Isang sitwasyon lalo pang nagpapabigat sa dinaramdam ng pamilya. Sa emosyonal na pahayag ng naulilang asawa na si Joanna Bulusan, nananawagan siya sa mga sangkot na kusang lumantad at harapin ang kanilang responsibilidad. Aniya sana ay makonsensya ang mga suspek at sumuko para mapanagutan ang nangyari sa asawa niya. Kawawa naman aniya ang kanilang mga anak na naulila. Ayon sa video na ibinahagi ni Hinaro Santos Cruz, hirap pa rin ang mga pulis na matunton ng dalawang sasakyan dahil sa bilis ng kanilang pagmamaneho at kawalan ng malinaw na plate number sa CCTV. Madaling araw na mangyari ang insidente dahilan para hindi rin makita ng maayos ang mga detalye sa footage. Samantala, lumaganap sa social media ang CCTV video na in-upload ni As Del Rosario, kamag-anak ng biktima, na nagpapakita ng kabuuan ng insidente. Dito nagugat ang sunod-sunod na panawagan mula sa publiko, mula sa mga nakikiramay hanggang sa mga nagpupursige na ang mga suspek ay agad na sumuko.
Sa ngayon, wala pang inilalabas na bagong ulat ang mga otoridad o pamilya kung may progreso na sa pagtukoy sa mga sangkot. Nagpapatuloy ang pagkalap ng impormasyon at panawagan ng komunidad upang mabigyan ng hustisya si Crisanto Bulusan.